at ikaw sa Pilipinas sa pamamagitan ng OCR na infrastruktura. Ang GATE program ay inilunsad noong April 2025 sa tulong ng Asian Development Bank at magbibigay ng pagkasanay sa mga natiling kalahok tungkol sa value-driven government, strategic project management at advanced engineering. Ang programang ito ay dahil sa makapag-produce ng bagong generasyon sa mga leader na magpapatuloy sa pagpapalago ng infrastruktura ng bansa. Amin na ako sumaon nila po siya ng mga nagiging ako din sa Nasaro. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Tanghali. Asahan ilang formal na disqualification cases ang posibleng iain ng Commission on Elections Task Force ngayong darating na linggo na nagsalang kandidato. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangan lang hintayin ang pagod ng mga kandidato na inisyohan ang focus order. Kaya naman sa social media sila binabanatan. Subalit, kung ang aming mga task force at mga committee ay hindi ko kontento, nagformal po yung papailan ng katong disqualification at election offense. Ito pong darating na dito at ang hindi po nilang formal na disqualification against ang mga papailunin ng aming pong task force na yan. Samantala, kaugnay naman ang pag-aalala ng komisyon sa eleksyon 2025. Sinabi ni Garcia na nagde-deploy na ang mga kagamitan para sa araw ng halalan at na-train na rin ang mga gulong magsisilbing phone worker. Dagdag pa niya, target na maipamahagi ang mga balota bago matapos ang buwan sa akin. Pinapagay din niya ang paghingi ng boto at paggamit ng state resource ngayon din ang disiplinasyon na ng ibang kandidato. Dito pa ni Garcia, pinakadalamak ng vote buying sa kandidato sa ang tawag nito. So, may kakap, hindi ko na bawal ikan, hindi bawal natin. Yung mga extension na ating po na issue ay ibig sabihin hanggang May 1 ng palayan. And therefore, pagdating ng May 2 hanggang May 12, bawal na po na ikamigay. Pagdating na po, magbabayan natin ang mga ating pero kailangan po natin itong gawin. Kung ito yung hindi naabuso at parang pwedeng na ginagamit, sa sarili pong pangampanya. Yan si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Hindi nakatatakot naman ang Commission ng Election. So, COMELEC ang umano'y mind conditioning sa mga butante ngayong panahon ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ang mga maling informasyon o fake news na kumakalat lalo na sa social media na nagsasabing ngayong pa lamang ay dinaraya na umano ng COMELEC ang eleksyon kaya hindi dapat hagdan walaan ang eleksyon. Ito ang grupo na isipin pinagawa yung kanilang pagkakili ng pag-question sa ating makina. Yan ang kasi wala nakakabit sa mga people o sa retail. Kapatapos, para malabanan ng mga naturang fake news. Dapat pinamatahan ng balitang pinupondo ng mga tayuan nilang kandidato. Garcia, posibleng ma-disqualify ang mga naturang kandidato bukod pa ay ito ang maaari nilang pangalakin. Samantala ay pa sa opisyal noong eleksyon ng 2022, maabot sa 35 million ang attempt para ihat ang sistema ng COMELEC kaya wala ayaw ng isang nagtagumpay. Kaya naman anya umabot na sa milyon ng mga tangkang hagha sa public filer at sa COMELEC website pero wala rin natuloy. Bawal muna ang pamamahagi ng anumang uri ng ayuda simula Mayo 2 hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Yan ang may strict na paalala ng kabilang sa pagbabawalan ang assistance to individuals in crisis situation o AIC. Tulong pangalap buhay sa ating disadvantage at education sa katupad ang pawis para sa